Okay, it's me again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Yung mga bago pa sa aking YouTube channel, hinahanap ako sa Pilipinas para kunin na aking serbisyo at may paggagawang baril. Ako po ay wala sa Pilipinas. 20 years na po ako nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. At ngayon po ay walang pasok. Friday. Okay, kaya tayo ay nakasuot ng pambahay. Sobrang init po ngayon dito. Umaabot ng 50 degrees. Kaya sobrang ingat namin dito. Ayan, at ingat po tayo sa mga OFW. Mag-ingat po tayo. Sa mapanikaya ng mundo, isang mapagpalang araw sa inyo. At bago ako magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Brando Miranda. Sir, matanong ko lang, dati yung 1911 iwan ko na UP yung labi ng basyo pag-eject na parang may tinatamaan siya bago makalabas. Ano po kaya ang problema issue? Okay, kaya napilitan siyang ibinta na daw yung kanyang baril. Okay, so nasagot ko na ito pero sasagutin kong muli para sa ating mga katanungan. At kung gusto niyo balikan yung dati nating videos ay pwede ninyong balikan. So magdadagdag lang ako ng mga ilang kaalaman. So ayan, at bago natin sagutin yan, ako'y magpapasalamat muna sa 34,400 na mga subscribers natin. Maraming salamat sa patuloy nating pagtakilik sa ating YouTube channel. At nagpapasalamat ako na marami ang natututo, marami natutuwa. Paki-share lang at paki-thumbs up lang yung ating mga videos. At para marami pa tayong matulungan. Okay, tayo po ay isang charity vlogger at pasasalamatan lamang natin yung mga tumulong sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante anak ng mga single parent. Okay, shout out kay Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, naging kaibigan ko dito sa Kuwait, kay Jubil Platoon, yan, na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel para sa ating mga subscribers. Okay, at kay sino itong nagtatanong? Si JC Antonio Official. Yan po ang ating GCash number at yung mga gustong tumulong, maraming salamat sa inyo. At yung mga tumulong na hindi nagpakilala, please magpakilala kayo para mapasalamatan ko kay every vlog. Ayan, at pupunta na natin ang problema ni sino to? Ang problema ni Brando Miranda. So, bakit yung kanyang 1911 o sabihin na natin mga pistol na bakit nayuyupi yung labi ng basyo? Itong basyo na to, pag lumabas ay yupi yung bala. So, mahirap yang i-reload pagka ganyan at madaling makasira ng basyo. So, bakit nga ba nayuyupi? So, papakita ko lamang sa inyo ang iba-ibang design ng mga slide. Kung mapapansin niyo itong slide ng Beretta, walang nayuyupi dito. Kasi nga, sira na to eh. Papakita ko lang sa yung slide. Kasi nga, paano, walang tatamaan siya. Ang laki-laki ng ano niyan eh. Ang laki-laki ng lalabasan ng basyo. So, walang tinatamaan, ano po. So, kaya wala ko sa experience, wala ko nakitang nayuyupi na basyo ng Beretta. So, tingnan naman natin ang Glock. Ang Glock, kung mapapansin natin, ay itong ibabaw na ito ay itong ibabaw na ito, check natin to. Wala naman siyang bala. Release natin muna ang magazine. Yan. Release natin ang magazine. At pag in-slide lock natin yan, ayan o, ang laki-laki nung lalabasan niya. Okay? So, wala pa rin ako nakikitang, awang ko kung may nakikita kayong, sa mga 1911, mapapansin natin na maliit, itong ibabaw na ito ay cover. So, ang labasan lamang niya dito ay yung sa gilid. Kamukha nitong, unfortunate, wala tayong 1911 ngayon. Kinuha na yung 1911 natin. So, itong, anong baril ito? Arsenal yata to, Arsenal. Sphinx, okay? Ito rin, wala rin siyang tatamaan eh.
Kasi nga, ang laki din ng ibabaw nito. So, hindi nakakaproblema. Pero pagdating sa mga 1911, parang ganito lang yung lalabasan niya, oh. Yan. Ito lang. So, pag ang talsik ng basyo pataas, tatama na siya dito sa bubong. Itong pinakang bubong na to. Ganyan. Dapat ang talsik talaga niya ng basyo niya ay paside. Okay. Paano natin maiwasan yan? So, yung iba niyan, tinitira nila ng dream mill itong parang yung iba ha. Parang babawasan ng konti itong na ito. At yung labi, yung talas ay binabawasan din. O parang kung sa ba ay tinutruting nila. Okay, ito binabawasan nila ng yan. Pwede naman yan, mabawasan natin ng konti. Ito halimbawa itong na to. Ayan, papakita ko sa inyo. Tatapat ko sa t-shirt kong puti. Yan. Tatanggalin yung konti na labi na ganun. Binabawasan yung sa banda rito sa sa sinasabitan nitong basyo. Okay. At ang isa pa dyan, checkin natin yung ating mga, kung tama ba ang haba ng mga ejector. Minsan, adelantado. Lumalabas agad yung basyo niya. So, sasabi talaga yun. Kamukha nito. Subukan natin ito ha. Ito ay dami, wag kayong mag-alala. Dami Ito yung, wala na siyang primer, wala na siyang basyo. Nakalagay lang niya rubber. So, pag kayo magtitesting, kaya tinuruan ko na kayo kung paano gumawa ng dami na bala para pag magtitesting kayo, safe. Wag kayong magtitesting ng mga live bullet. Delikado. Okay? So, tingnan natin ito ha. Papakita ko lang sa inyo. Okay, maglo-load tayo ng dami bullet. Ayan. Pag pumutok kasi yan, ayan makikita natin yung makikita natin yung bala. Ayan. Tingnan niyo yung bala. Free na siyan lumabas. Okay, pero pag yan ay nakaganyan pa yan, at yung bala ay tumitingala na yung bala, yan ay premature. Dapat yan ay, yung bala ay open na ganyan. Yan kita mo? Kita nyo, saka pa lamang siya titingala at aktong lalabas. Pero kung yan ay nakaganyan at nanggigigil na lumabas, ayan ay may sinasabitan. Ibig sabihin mahabang inyong ejector. Ayan dapat yan ay ganyan. Ayan yun. Free siyang lumabas. So, papakita ko sa inyong ejector. Ito yung ejector niya. Pwede kayong magbawas nito ng konti. Pwede ninyong kikilan ito. Lagi ko na itong sinasabi sa inyo. Hindi lang ninyo napapanood yung mga videos ko. Pwede ninyo itong kikilan. At kung kikilan ninyo ito, ang korte nito ay, ang kikil ay, kung makapapansin ninyo ito mapapansin ninyo na hindi siya pantay talaga. Kumbaga tapyas pa ganun, tapyas. Para ang tulak ng bala ay pa ganun ang tulak ng bala. Kumbaga yung bala niya ay itutulak niya palabas ng ganyan, nakatapyas siya. May bulletin ba? Pag ganito, dodrawing ko na lang sa inyo. Kung ito yung kanyang ay ang niya ay paganon. Yan, pag ganyan ang kanyang tapyas, hindi pantay. Ang pantay ay ganyan ang pantay Ganyan ang pantay. So ito'y tapyas. Ganyan tapyas. Para yung basyo ay tutulak siya ng paganon. Paganon ang tulak niya. Palabas. Okay? Ito yung papunta dito yung basyo. Papunta dahil patapyas siyang ganun. Ito yung labasan. Patapyas siyang ganun. Okay? Para ang punta niya papunta sa side, hindi patingala. Okay? Ulitin ko yung drawing ko para pangit yung drawing ko Ganito yung ito yung ejector ninyo, ito yung dulo ng ejector ninyo, yan ganyan. Pag ganun.
para yung basyo niya, ang talsik ng basyo niya ay papunta dito sa side. Papunta dito sa side. Huwag yung pantay na kamukha nito. Huwag ninyong pantay na paganyan. Kasi pag pantay na ganyan, ang posible ang tumalsik ang direksyon, ang direksyon ng inyong ay pataas. Pataas ang direksyon. Okay, kinakailangan din nasa tamang haba. Susukatin din ninyo yung dinemos ko sa inyo kanina na kinakailangan yung bala ay sakto na siyang nakalabas sa chamber, saka pa lang siya aktong lalabas. So ayan, ang maano ko lang sa inyo, mabibigay ko sa inyong tip, yung inyong ejector ay ganun ang tabas. Okay, silipin natin to. Silipin natin ang ejector nito. Okay, ang ejector nito pantay. Pantay ang tabas ng ejector nito. Hindi yung tapyas na kasi walang problema ito. Kahit tumalsik ito ng pataas, walang problema. Walang bubong eh. Pero yung mga 1911 CC, mga CC na ganito, kinakailangan ang takbo ng bala niya na pa ganon, pa side. So kinakailangan tapyas yung dulo ng ejector. At tamang yung ejector ay tamang haba. Pag sobrang haba ng ejector ay naiipit. Alam niyo ang mga basyo, pag pumutok, mainit yan. Sobrang galing sa apo yan. At pag ang tanso ay mainit, madaling mayupi. Okay? Madaling mayupi ang konting sabit lang yan, yupi yan. Kasi nga mainit yan eh. Nakakapasok nga yan pagka sumuot sa mga ganito. Okay, kaya yung mga babae na tinuturuan ko pinag-iingat ko to. At pag pumasok dyan, hinawakan ko agad yung baril, hindi to. Kasi, siyempre, mainit yun eh. Alam nga naman kung dumukot ng basyo. Okay, yun lang ang masabi ko sa inyo. Yung napakadali niyan eh. Ayun, bininta na yung baril niya. Sayang. Ako sana nakabili nun. Kung sa akin mo pa pinagbili yun, di. Pinagtubuhan ko pa yun. Okay, yun. Yun ang mga problema ng 1911 na baril. So yan, at sana may natutunan kayo. At tamang direksyon ng tapo ng basyo. Importante yun. Kasi nga, yung mga ganito ang port ng mga slide ay ito ang nakakaipit ng basyo. Nakakaipit ito. Kasi nga, maliit yung labasan. Kinakailangan sakto yung tapo ng Okay, pinakita ko sa inyo yung mga iba-ibang klase ng slide, open, pataas, walang problema, pa-side, walang problema. Lalo na to, walang problema. Okay? Ito ding Glock, wala rin problema dahil nga wala rin bubong. Okay, so ayan. At sana may natutunan kayo sa akin kahit paano. At palagi kong sinasabi na panoorin ninyo yung aking mga videos dahil nasasagot ko na yan. Pero pinagbibigyan ko rin kayo na sagutin uli para naman na hindi kayo magtampo. Lahat pagbibigyan natin yung mga yung mga tanong, kahit pa na itanong na uli yan, sasagutin uli natin para sa inyong kasiyahan. So ito ang inyong Piniperams Instructor. Hanggang sa muli, magtanong lang kayo at pipilitin ko masagot yan sa abot ng aking malit na kalaman. God bless us all and thank you very much.